Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Danilo Wamar at shoutout kay Justin Villanueva. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa ilalim ng alikabok, may nakabaon. Sa oras na ito ay bahagyang pumutok. Sa pamamagitan ng abo, hindi malinaw na nakikita ng Aaron ang mga pagsabog ng pulang-pula na inilantad nito. Ano ito? Sumimangot si Han 3,000. Hindi pa ba patay ang glumigay na ito? O may iniwan? Dahil sa curiosity o para sa kaligtasan, lumipad si Han Trinity at dumapo sa tabi ng abo ng katawan ng madilim na lalaki. Dahil sa malapit na distansya, halos hindi makita ng Aaron ang hugis nito sa pamamagitan ng outline nito sa oras na ito, ngunit dahil kitang-kita niya ito, mas masikip ang mga kilay ni Aaron. Puso. Ang iniwan ng lalaking ito sa abo ng kanyang katawan ay isang pusong kasing laki ng puso ng baka. Ang kakaibang bagay ay na ito ay matalo ng napakaregular sa oras na ito. Bigla. Nang nagtataka si Aaron, biglang gumalaw ang tumatalon na puso na parang baka, at ang buong katawan ay biglang naging itim na tubig. Bago nagkaroon ng anumang reaksyon ang Aaron, bigla itong nag-drill sa kahabaan ng Aaron's feet. Nagmadali si Aaron na gamitin ang kanyang tunay na chi para mabilis itong mahanap sa kanyang katawan. Napakabilis ng lalaking ito. Ilang beses siyang umikot sa katawan ni Aaron na halos agad-agad. Gayunpaman, hindi madali ang Aaron. Dalawang puwersa ang agad na hamarang sa kanya. Pagkatapos, sa isang bahagyang puwersa, ang dugo ay agad na pinalabas ng Aaron. Ang Aaron ay nagsimulang magtrabaho kasama ang enerhiya upang direktang sirain ito, ngunit bigla itong naging bola. Pagkatapos ay sa isang malakas at mahinang ingay, ang taong ito ay sumabog ng direkta sa hangin. Parang isang malaking bag ng dugo ang biglang bumukas, hindi mabilang na dugo ang direktang nag-spray. Masyadong malapit ang distansya, at ang atensyon ni Aaron ay lubos na naakit ng ganap na ilusyon at pabago bagong pusong ito. Hindi niya inaasahan na biglang sisabog ang lalaking ito. Nagmamadali man niyang iunat ang kamay para lumaban, puno ng mga batik ng dugo ang mga braso at katawan niya. Halos hindi na kailangan pang amuyin, nararamdaman mo na ang amoy ng dugo, ngunit ang nakakainis sa Aaron, ano ito? Kahit anong kuskusin ni Aaron, kahit kuskusin niya ang kanyang balat, halos mabali ito, ngunit ang dugo sa kanyang mga kamay ay bago pa rin at hindi natitinag. Damn it, naloko na naman ako. Nanlumo ang bulong ni Aaron, ngunit may nakita siyang madilim na anino na dumaan sa di kalayuan at tumakbo papalayo. Maling katawan, isa pang maling katawan. Ang taong ito ay hindi naging malapit sa panig na ito mula simula hanggang wakas. Palagi niyang ginagamit ang parehong paraan upang ulitin ang kanyang mga lumang kasanayan, ngunit ito ay patuloy na ginagamit niya ang parehong paraan na ginagawa siyang matalino bilang Aaron, na medyo imposibleng pigilan. Hahaha, Aaron, ang bata mo pa para makipag-away sa akin, gayunpaman, gabi na ngayon. Babalik ako at magpapahinga. Wala akong oras makipag-usap sa'yo. Mag-iwan ka ng souvenirs para hindi mo ako makalimutan. Hindi umikot ang mga bundok. Maghugas ka ng puwet at hintayin mo ako. Pupunta ako sa iyo anumang oras, hahaha, hahaha. Habang ang mayabang na tawa ng lalaki ay lumulutang mula sa malayo, lalong nagtago ang kanyang figure sa dilim hanggang sa umalangaw-ngaw ang echo at nawala ang kanyang figure. Damn it, sinuntok siya ni Aaron sa palad at tinakasan ng lalaking ito. Gayunpaman, huli na upang maabutan ang mga mahihirap na aggressor. Sa pagtingin sa pagkaantala ng oras, nilabanan ni Aaron ang kakulangan sa ginhawa sa loob ng kanyang katawan at ang baho ng dugo sa labas ng kanyang katawan, at biglang lumipad patungo sa Huajo. Gayunpaman, tulad ng dalawang gisantes na naiwan, halos 3,000 tao ang naiwan, at ngayon lang,
ang figure ng isang figure at ang madilim na mga tao ay nawala sa paningin. Tiningnan nila ang 3,000. Malayong anino ng Han Dynasty, dinilaan niya ang kanyang labi na may dugo at ngumiti ng malalim ng ngiti, Han 3,000, habang humihina ang pagsabog sa malayo, sa wakas ay inutusan ni Soyan si Huajo na pabagalin at hintayin ang pagbabalik ng Aaron. Sa ilalim ng paghila ni Qin Shuang, si Ivory ay nakakapit pa rin sa handrail sa kubyerta na may ayaw na mga kamay, at ang kanyang magagandang mga mata ay halos sabik na tumitig sa walang katapusang gabi sa kanyang likuran. Siya ay naghihintay na lumitaw ang figure sa kanyang puso sa lalong madaling panahon, ngunit lumipas ang kalahating oras at lumipas ang 1 oras, nag-iiwan lamang ng walang katapusang pagkabigo, but just when her heart was breaking, a figure suddenly appeared in the distance. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Bagamat ang figure ay napakasuray-suray, lumilipad ng napakababa sa kalagitnaan ng hangin, at kahit na nanginginig anumang oras, paanong hindi malalaman ni Su Yingxia pagkatapos ng maraming taon ng pakikibagay at pag-aalala tungkol dito. Ito ay Aaron. 3,000. Nagulat si Ivory, at desperadong itinuro ang likod ng flower boat dahil sa takot na hindi ito nakita ni Qin Shuang. Nakita ni Qin Shuang ang lumilipad na estado ng Aaron, at biglang lumubog ang kanyang puso. Ang kanyang mga balingkinitang binti ay gumawa ng bahagyang pagsisikap. Direktang lumipad ang figure ni Chen Li na parang lunok at lumipad hanggang sa Aaron. Nang makita niya si Qin Shuang na lumilipad patungo sa kanya, sa wakas ay nakahinga si Aaron. Binalot ng matinding mataas na temperatura ang Aaron na parang isang bapur. Hindi man siya gumalaw, naramdaman ni Aaron na mahirap pigilan ang init. Bilang karagdagan, ang kanyang katawan ay malapit na sa limitasyon sa mataas na temperatura. Kung hindi siya naging Aaron, na may makapangyarihang gininto ang pagpapala sa katawan at iba't ibang malaki at walang kapantay na suporta sa enerhiya, natatakot ako na hindi niya ito kailanganin. Sa ngayon, tuluyan na siyang bumagsak sa daan. Bilang karagdagan, ang napakalaking pagsabog at flame baking ay naging sanhi ng hindi ganap na pagbawi ng katawan ni Aaron. Sa lahat ng paraan, hinabol niya at dumating, umaasa sa suporta ng isang malakas na kalooban. Sa makatuwid, nang makita niya si Qin Shuang, ganap na ibinaba ni Han Sangqi ang lahat ng kanyang pag-iingat, at ang mga tao ay ganap na nakaka-relax ng walang malakas na suporta. Nang bahagyang nakapikit si Han Sangqi, ang kanyang katawan ay nahulog na parang isang eroplanong walang langis. Sa kabutihang palad, ang bilis ni Qin Shuang ay napakabilis. Sa sandaling bumilis siya pababa, hinawakan niya ang Aaron sa kanyang mga braso. Nang tumingin siya sa ibaba at nakita na ang Aaron ay nababalot ng dugo at matinding paso sa balat, hindi niya maiwasang magulat saglit. Sa bahagyang kagat ng ngipin at swerte, lumipad pabalik si Qin Shuang sa nail plate na may Aaron. Halos kasabay nito, naabutan ni Soyan ang mga berdeng kwintas. Nang ibaba ni Qin Shuang ang Aaron, agad siyang pinalibutan ng isang grupo ng mga tao na may pag-aalala. Bagamat ito ay isang maikling distansya, walang proteksyon ng Jade Ice Beads kapag umalis sa Huajo. Sa oras na ito, si Qin Shuang ay pinagpapawisan din at nabasa ang kalahati ng kanyang damit. Gayunpaman, wala siya sa mood na asikasuhin ang mga iyon at pilit na hinikayat ang isang piraso ng enerhiya na pumasok sa katawan ni Aaron. Pagkatapos, tumingin siya kay Ivory, na kanina pa nakahiga sa tabi ng Aaron at umiiyak na kinakabahan, bagamat maraming pinsala sa loob at labas ng katawan, hindi mo kailangang mag-alala tungkol kay Ivory. Aaron ay walang malay at hindi nasa panganib. Malakas na tumanggaw si Ivory, nakatitig kay Aaron na nakoma. Bahagyang iniunat niya ang kanyang kamay at inilagay ang ulo ni Aaron sa kanyang mga braso. Ang kanyang balingkinitang kamay na Jade ay marahang hinaplos ang nasirang balat ng kanyang kasintahan, na punong-puno ng dalamhati sa loob ng ilang sandali. Green Pearl, pansinin natin na ang flower boat ay babalik sa normal nitong bilis. Mabilis na nagutos si Soyan. Tumanggaw si Green at nagmamadaling pumunta sa ilalim ng pantalan para ipaalam. Tiningnan ni Soyan sina Qin Shuang at Ivory, kumuha ng Aaron pabalik sa kwarto para magpahinga muna. Pagkatapos, anuman ang kanyang marangal na katayuan at ang baho ng Aaron, ipinatong ni Soyan ang kamay ni Aaron sa kanyang balikat at tinulungan si Ivory na magkasama. Binuhat niya si Aaron sa silid kung saan nakatira si Ivory sa ikalawang palapag.
Sa proseso ng pag-aalaga ni Ivory sa iba pang mga kababaihan, unti-unting lumipas ang gabi at nagsimula ang isang bagong pag-ikot ng madaling araw. Natulala si Aaron, nakita niya ang pagod na si Ivory na nakahiga sa tabi ng kanyang kama, mahimbing na natutulog, at Nianer na nakayakap sa tabi niya. Ngunit nang siya ay ganap na gising, iminulat niya ang kanyang mga mata, ngunit sa silid, si Nianer lamang ang nakayuko sa kanyang tagiliran nang makita niyang tulala, nakahiga sa gilid ng kama, ngunit hindi niya nakita si Ivory. Ngunit ang bakas sa tabi ng kama ay tila nagsasabi na si Ivory ay talagang nakahiga dito noon pa. Gusto niyang bumangon at tingnang mabuti, ngunit gumawa siya ng tunog na umaakit kina Soyan at Shin Shuang. Nang magising si Aaron, natagpuan din ni Aaron si Ivory sa tatlong babae, ngunit ang resulta ay lubhang nakakabigo. Bigla na lang, may malakas na ingay. Storytelling channel sa YouTube. Agad na kumunat ang noo ng isang grupo ng mga tao, lalo na sina Soyan at Levzo, na halos hindi maintindihan ang tingin sa isa't isa. Ang bangkang bulaklak ay hindi maaaring biglang tumigil kung hindi ito nakatagpo ng isang espesyal na bagay. Pero ngayon, biglang huminto ang flower boat na halatang may mali. Biglang tumalon si Aaron mula sa kama at nagmamadaling lumabas anuman ang kanyang pinsala. Ang paghinto ng Huajo ay nangangahulugan na maaaring may sasabihin siya. Ang pinakamahalagang bagay ay hindi makita ng Aaron si Ivory sa oras na ito. Gayunpaman, nang sumugod ang Aaron sa deck, walang tao sa deck, at ang nakapalibot na lugar ng flower boat ay sobrang walang laman. Hindi man masasabing maganda ang tanawin, at least kalmado at walang atake ng kalaban. Sumimangot si Aaron at may bakas ng masamang bagay ang bumungad sa kanyang puso. Sa sumunod na segundo, ang buong lalaki ay nagmamadaling bumalik sa ikalawang palapag at tumakbo hanggang sa kwarto ni Ivory. Nang mabuksan ang pinto, biglang nanlamig ang puso ni Aaron. Oo naman, malinis at maayos ang bahay, ngunit nawala ang simpleng bagahe ni Ivory. Pagdating sa pagpapahinto ng barko, Aaron pindutin ang pinto na lulumbay. Pagkatapos ay nagmamadali siyang bumalik sa kubyerta at direktang lumipad pababa mula sa barko. Halos sa sandaling lumipad palabas ng barko si Aaron, biglang nalaman ni Aaron na sa ilalim ng malaking barko, isang manipis na figure ang dahan-daang lumalayo sa gilid ng barko. Ivory. Bumagsak ang Aaron sa likod niya at tumingin sa likod niya. Hindi niya napigil ang mapasigaw sa galit. Nang marinig ang boses ni Aaron, bahagyang natigilan si Ivory, at pagkatapos ay binilisan ang kanyang lakad. Kinagat ni Aaron ang kanyang mga ngipin at naabutan si Ivory ng ilang hakbang. Hinawakan niya ang kamay nito at hinayla paarap sa kanya. Sa pagtingin sa mukha ni Ivory, nag-aalalang sinabi ni Aaron, "Nababaliw ka ba? Bumaba sa barko nang walang pahintulot. Saan ka pupunta? Ang desyerto na lupaing ito ay umaabot ng libu-libong milya, saan ka pupunta?" Tinitingnan ang nag-aalalang hitsura ni Aaron, ang tono ng paninisi ay puno ng pag-iingat, si Ivory ay tahimik. Malayo lang ang nilakad niya, ngunit dahil sa mataas na temperatura, pinagpapawisan ang buong tao. Bahagya niyang ibinaba ang kanyang ulo. Hindi ko alam, gusto ko lang, kung ayaw mong maupo sa iisang bangka kasama ko, hindi mo na kailangan, pupunta ako, sabi ni Aaron, tumalikod at umalis. Mabilis na hinawakan ni Ivory ang kamay ni Aaron at desperadong umiling sa kanya. Kung wala ang proteksyon ng flower boat, mamamatay ka sa init, uhaw at exposure sa disyerto, kahit ikaw, Ivory, hindi ba natatakot? Natatakot ba ako sa Aaron? Paano ko masasabi na ako ay may mas mataas na paglilinang kaysa sa iyo? Dahil kaya mo, bakit hindi? Tumalikod si Aaron at nagtanong gamit ang isa pang kamay, tatanggalin ko ang kamay ni Ivory. Mabilis na hinawakan ni Ivory ang Aaron ng mas mahigpit. Kinakabahan siyang umiling sa Aaron, at nangingilid ang kanyang mga luha, sa mata niya, hindi. Sinulyapan ni Ivory ang Aaron at nakitang matiig ang tumingin sa kanya si Aaron nang hindi humihimok. Sa tingin ko kapag magkasama tayo, magdudulot lang tayo ng walang katapusang gulo. Kaya naman, imbes na ganito, mas mabuti pang umalis ka nang hindi pinapatay ang sarili mo, di ba? Tiningnan siya ni Aaron at saglit na nagalit. Tumanggaw si Ivory. Kagabi, nakita niya ang Aaron na nakikipaglaban doon, at pagkatapos ay nakita niyang bumalik si Aaron na may mga galos at halos himatayan. Ang mga salita ni Lou Roxanne ay patuloy na tumutunog sa kanyang utak. Bilang asawa,
hinding-hindi ka magdadala ng anumang benepisyo sa Aaron. Sa halip, hahayaan mo lang siyang patuloy na masangkot sa gulo at haplasan ang mga balikat sa buhay at kamatayan. Isang araw, makakatagpo ka pa ng mga tagalabas at mga bundok sa labas ng bundok, na mawawala. Oo, nakilala niya ang pamilya Fang sa disyerto na lungsod, bago niya nakilala si Aaron na muhay siya ng mayamang buhay na nakikita niya at itinuring na panauhing pandangal, pero simula nang makilala ko siya, sunod-sunod na ang mga digmaan, hindi pa ba sapat yun? Well, ako ang dapat pumunta. Pagkatapos ay direktang inalis ni Aaron si Ivory sa pagkakataong ito at mabilis na lumayo, agad na nataranta si Ivory at gusto siyang maabyutan ng ilang hakbang, ngunit ang buhangin ay umikot ng husto, dahil sa sobrang pagkabalisa at hindi na naabutan ng ilang hakbang, bigla siyang nadulas sa ilalim ng kanyang mga paa, natisod at bumagsak sa lugar. Pagtingin sa figure ng Aaron na paalis, naiiyak na lang siya. Buti na lang at parang may napansing kakaiba si Han Sanchen sa mga oras na ito, napatigil ang kanyang katawan at dahan-daang ibinaling ang kanyang ulo. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!